Hallelujah! Isang mapagpalang hapon, gabi sa ating lahat. Mga kapatid, na-miss nyo ba ang isa't isa? Kasi yung nakaraang Wednesday, na-cancel ang ating midweek. Tapos yung iba, syempre, nagpunta rito, hindi nalaman na canceled. Kala ko silang dalawa ni Pastor Tito ang nag-midweek. Pinauwi din pala. Hallelujah! Shalom, shalom to everyone! Are we ready sa ating gawain? Hallelujah! Bago po tayo magsimula, allow me to read the Psalms chapter 91, verse 1, NIV version po. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Hallelujah. Salamat po Lord sa iyong mga salita. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Iniluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Tinataas namin, O Lord God, sa aming buhay, O God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, dakilang Ama, for giving us life, for giving us health, O Lord God, na naririto ang bawat isa ligtas, O Lord God, sa anumang mga gawa ng kaaway. Salamat po sa pagiging fortress namin, dakilang Ama. You are indeed our refuge, our shelter in times of trouble. Tunay nga po, dakilang Ama, na mananahan kami sa iyong presensya, O God. Sa gabing ito, tinataas namin, O Lord God, ang iyong pangalan, O Lord God, at ang maluwalhati, O Lord God, ay ang presensya ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Yes, Holy Spirit God, we welcome your presence into our midst. Let your presence and anointing, O Lord God, fall to every one of us. Forgive us, O God, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga intentional na mga pagkakamali, unintentional na mga salita, inisip at ginawa namin, O God. Forgive us and cleanse us with the precious blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit God, huwag ka pong mawawala sa aming buhay because we need your presence. We need your anointing, O God. We need your leading, O Lord God, sa aming buhay every seconds of our life. Sa gawain namin na ito, O God, ikaw ang manguna, ikaw ang mag-direct, O Lord God, sa aming pag-aawitan. Let the glory, O God, let your glory fall upon us, O Lord. Hallelujah. Gayon din po, O Lord God, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, sa gagamitin mo po, O God, na dahiluyan, O Lord God, ng iyong banal na salita. Dalangin nga po namin ang anointing mo, O Holy Spirit God, be with your servant, O Lord. Gayon din po sa aming pananalanginan mamaya. Salamat po sa katugunan, O Lord God. At tunay nga po, O God, na ang bawat isa na naririto, ang pagpapala na higit sa aming inaasahan ang dadaloy sa aming buhay, sampu ng aming mga pamilya. Thank you, Father God, for being who you are, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige nga po, isa pa pong malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. So ngayong gabi po, muli tayong lalapit sa ating Diyos na kailanman hindi nagkukulang. Amen po. Diyos na tapat sa kanyang pangako at sapat sa bawat araw yung kanyang biyaya. Amen po. So tayo po, sa gitna ng mga alalahanin, di po ba may mga balita tayong mga naririnig na nakaraang linggo, nandun na masama yung panahon. Pero sa panahon po na gano'n ay wag po nating, lagi po nating alalahanin na ang ating Panginoon ay laging nariyan po para po sa atin. Handang tumulong. Amen. At siya po yung nagtutugon sa ating mga pangangailangan. Sabi nga po sa awit 23, di po ba ang Panginoon ang aking pastol, kailanman po hindi tayo
magkukulang. So sa gabi pong ito, ibigay po natin yung nararapat na papuri po para sa Kanya. Isang malakas na palakpak pa po para po sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. So we glorify your name, Lord God. Hallelujah. Malaya po tayong sumayaw para sa ating Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagka naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang pahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa po i-declare natin. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Minsan pa ikaw ang aking pastol. Aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, oh. Oh, 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 Ikaw, Panginoon, ay sapat, Panginoon, at higit pa, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang aming tanging kailangan, O Diyos. Hallelujah. 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 Ikaw, Panginoon, ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Ano man, Lord God, ang nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon. Kami ay may kapayapaan, Panginoon. Kapanatagan, Panginoon, pagkat, Lord,
Alam po namin, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, na nag-iingat sa amin, Lord God. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago. Tapat sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa ating pag-awit ng kantang ito, awitin po natin ito ng ating buong puso. Kasama yung pagtitiwala, pananampalataya ng ating Diyos, ang ating matibay na sandigan. Hallelujah. Siya ang ating kublihan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pipiliin namin, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon. Pagkat, Lord, alam po namin na Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na mabuti. Hallelujah. Purihin ka. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bayo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan ba hindi ako iiwan? Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bayo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa po sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sabi, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Ang aming dalangin. Salamat po ang Diyos. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, di nagbabago. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Yes, we praise you, God. Let's open our mouth and sing praises to the Lord. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Oh, we worship you. We exalt you. Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ikaw ay mabuti, di nagbabago. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, for your promises. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, for you are faithful and true. Thank you, Lord, dahil, Lord, ang iyong mga pangako ay tapat, Panginoon, at totoo. Hallelujah. Thank you for your peace, Lord Jesus. Oh, we worship you. We glorify you. Words aren't enough, Lord God, to thank you, Lord God, to express, Lord God, how grateful we are, Panginoon, that we have you, Panginoon, sa aming mga buhay. Isang Diyos na tapat, kailanman di kami pinapabayaan, kailanman, Panginoon, di kami iniiwan, Panginoon. Laging nakaagapay, Panginoon, sa amin, ang aming kumplihan, ang aming matibay na sandigan, ang aming kaibigan, ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming papupurihan.
Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nawa, Panginoon, alam po namin na ang aming mga awitin, Panginoon, ang lakit, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, ay naging mabagong samyo, Panginoon, sa inyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your presence, Panginoon. In your presence, Lord God, there is fullness of joy, Panginoon. Anong man ang sitwasyon, anong man nangyayari sa paligid, meron po kaming kagalakan, meron po kaming kapayapaan, meron po kaming kapanatagan, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming kapiling. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ngayon po, sabay po natin ang confession po. Ang pagkapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinurusahan upang tayo mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawa ng sopa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang saganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang mapaghari tayo sa kanyang kaluwatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang pasatin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay himilay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, piniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan, instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kalwatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay naayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagkapiko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nilinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay winalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Hingin po muna natin yung patnubay ni Lord as we study the Word. Amen? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay gabayan mo. We pray ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, sapagkat kung wala ka, wala po kaming magagawa. Pinagkakatiwala ka po namin sa iyo ang gabing ito. At ikaw po manguna, si Kristo ang may taas. Salamat po, Panginoon, at bigyan mo nga po ako ng lakas na maibahagi ko po ang iyong mga salita, hindi po sa aking karunungan, kundi
sa karunungan ni Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Hinihingi nga po namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po si Lord. Si Jesucristo po ay muling paparito, He is soon coming, at si Pablo po ay sumulat sa mga Kristiyano sa unang Thessalonica chapter 5, verse 1 to 6. Ang sabi po ng Bible ay ganito: Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang maisulat pa sa inyo. Kayo rin ang lubos na nakakaalam ang araw ng Panginoon or the day of the Lord ay darating gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, when they say peace and safety, agad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Subalit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi at kadiliman man. Huwag tayong matulog gaya ng iba at manatiling handa at magpakatino. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, si Kristo ay muling darating at ano po dapat ang ating maging attitude? Ayan. Be watchful. Yan po ang sabi. Dito po sa ating binasa sa unang Thessalonica chapter 5, verse 1 to 6. Many Christians are waiting for the return of Jesus Christ. Hindi po ba hinihintay po natin yung muling pagparito ni Kristo, yung second coming niya? We are waiting for the return of Jesus Christ. But not many are watching for His return. Marami daw po ang naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, ngunit mas importante ang maging watchful o mas importante ang maging handa. At ano po ba ang pagkakaiba ng waiting and watching? Ano po ang difference? The Bible doesn't teach us to wait only for His return. We are to watch for His return. Dito makikita po natin sa illustration na ito. Pagkatapos daw po ng mahabang paglalakbay sa dagat, ang mga sundalong marino, sakay ng barko ay nagbalik sa kanilang bayan. At sa kanilang pagbabalik, doon po sa port, sa pantalan, ang kanilang mga asawa at kasintahan ay matiyagang naghihintay. Sapagkat ilang taon po silang nawalay sa kanila pong mga mahal sa buhay, sa kanila pong mga asawa, sa kanila pong mga girlfriend, at lumaban po sila ng digmaan. At ito po yung panahon na sila po ay they are about to reach the port. At magbabalik sila sa kanilang bayan. Ang kanilang mga asawa, kasintahan, matiyagang naghihintay. At tinitingnan mabuti ang bawat sundalong bumababa o marino doon sa barko. Can you imagine doon yung scene? Doon sa port. Sila po ay sabik na sabik, makapiling ang mga asawa at kasintahang sundalo na nawalay sa kanila ng ilang taon, at nang magkita po, sila ay nagyayakapan
at umuwing masaya sa kanilang mga tahanan. Subalit, isang sundalo ang naiwang mag-isa sa pantalan, dun sa port. Lungkot na lungkot po siya sapagkat ang kanyang asawa ay wala. Kaya ang ginawa po niya, because of that, siya po ay nag-alala, nag-worry. Kaya ang ginawa po ng sundalo, ng marino, nagmamadali siyang umuwi upang makarating sa kanilang tahanan. At nakita niyang doon sa tahanan nila nakabukas yung ilaw. Ang asawa pala niya ay nasa bahay at sabi sa asawang sundalo, hinihintay kita sa bahay. I'm waiting for you here sa ating tahanan. Alam po niyo yung marino, yung sundalo, nalungkot sa sinabi ng asawa at nagtatampong sumagot ng ganito. Ang sabi po niya ay ganito, the other men's wives and girlfriends were watching for them, but you are only waiting here. So makikita po natin yung pagkakaiba ng watching and waiting. Now, ang question ay ganito, because si Kristo ay muling darating, kanina lumindol, intensity 8.8, napakalakas at nagkaroon po ng mga tsunami sa west coast ng Amerika at sa Hawaii, ilang feet yung tsunami, and then sa Pacific, yung Pilipinas na dito sa may naka-front ng Pacific, may tsunami warning. So makikita po natin si Kristo muling darating. Nakikita po natin may mga digmaan. Alingaungaw ng digmaan. Yung Cambodia at saka Thailand, ay naggigiyera ngayon. At yan po ay mga bansa sa kapitbahay ng mga bansa po natin dito po sa Southeast Asia. Sa gitnang silangan, walang tigil ng digmaan. Antitindi ng mga lindol, antitindi ng mga bagyo. Ibig sabihin lamang yan, mga kapatid, si Kristo ay muling darating. Now, ang tanong ay ganito, paano po ba tayo maghahanda sa pagbabalik ni Kristo? How to watch for the return of Christ? Una, dito po sa ating binasa, sa unang Tesalonica, chapter 5, verses 1 to 6. Una, may gagawin tayo. Ano po yung ating gagawin? We should know the times and seasons of His coming. Alamin po natin ang panahon ng kanyang pagbabalik at paano po natin malalaman yan, yung palatandaan ng kanyang pagbabalik. Kung binabasa natin ang kanyang salita. Kung ang Biblia ay binabasa natin, pinag-aaralan, sapagkat mababasa po natin sa Bible yung mga palatandaan ng kanyang muling pagparito. Ang sabi sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 1, we were exhorted by Paul, na ang sabi niya, ganito, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Now, bakit ito sinabi ni Pablo sa simbahan ng Tesalonica? Sapagkat ang simbahan ng Tesalonica ay tinuruan ni Pablo na sa panahon ng pagbabalik ni Kristo ay may mga tanda. At pagka nakita po natin yung mga tanda na yan, kailangan maging watchful tayo. Kailangan maging ready tayo. At importante na ito ay ating pinag-aaralan. Kaya nga po, dito sa ating simbahan, binabalanse po natin yung ating mga pagtuturo at pinag-aaralan, pinag-uukulan po natin ng pansin sa ating pag-aaral yung mga palatandaan ng ikalawang pagparito ni Kristo sapagkat marami pong naniniwala, marami pong mga theologians
At base po sa aking pag-aaral, pagsasaliksik, si Kristo ay muling darating. Malaki posibilidad na si Kristo darating in our generation sa ating panahon. Napanood niyo po ba sa YouTube yung pinakamatalinong tao sa buong mundo? Mas matalino pa kay Albert Einstein. Koreano ito, Kristiyano siya. Ang ginawa po niya, yung buong buhay niya, ay inukol niya sa pag-aaral ng Bible, particularly sa ikalawang pagparito ni Kristo. At ito natuklasan niya. Ang sabi niya, sa ating panahon, babalik si Kristo. Yun ang sabi niya. Ito po yung pinakamatalinong tao na ngayon, mas matalino pa siya kay Albert Einstein. Si Albert Einstein, siya po yung nakadiscover ng theory of relativity, yung energy equals mc squared. Ibig sabihin, through the theory of relativity na invento yung nuclear bomb. Yung taong ito, yung Koreanong ito, mas matalino pa siya kay Albert Einstein. And ang sabi niya, base sa pag-aaral niya ng Bible, ang sabi niya, si Kristo will come in our generation. At nakikita na po natin yan, Amen. So, the second coming of Christ is the emphatic doctrine. In-emphasize ito, pinagdiinan. Emphatic doctrine of the New Testament, mentioned and referred to more than 350 times. And yet, ito nakakalungkot, the majority of Christians never heard a sermon on the subject. That is the reason they think so little of looking into the matter themselves. Yan po ang sabi ni Billy Sunday. Si Billy Sunday, mga kapatid, bago si Billy Graham, si Billy Sunday muna. Amerikano ito. Nagkaroon ng revival sa Amerika, sinimula ni Billy Sunday. Si Billy Graham, kaya po siya na born again, it is because one of the ministry na encourage siya to serve the Lord, to know the Jesus, to preach the gospel, ito pong si Billy Sunday. Yan po ang reason kung bakit si Billy Sunday, mga kapatid, ay mainit sa kanyang paglilingkod sa Panginoon sapagkat hinihintay niya ang pagbabalik ni Kristo. So, binanggit ni Pablo, mababasa po natin sa Bible, binanggit ni Pablo ang doktrina ng bautismo sa tubig 13 times. Bakit? Binanggit ni Pablo ang doctrine ng water baptism 13 times. Alam niyo po ba ang dahilan? Importante ang doktrina ng bautismo sa tubig. Subalit mga kapatid, ang pagbabalik ni Kristo, yung second coming ni Jesus, binanggit ni Pablo 50 times in the New Testament. Sa New Testament, sa Bagong Tipan, binanggit ng 350 times yung second coming ni Jesus. So, if we study the Bible, mga kapatid, kung babasahin natin at pag-aaralan po natin ng Bible, the Bible records repeated promises of His coming. Ang pagbabalik ni Kristo is a major topic, subject sa Bible. Ang pagbabalik ni Kristo, paulit-ulit na in-emphasize, hinula, pinrapisay sa Bible, sa Biblia. In the Old Testament, binanggit ito sa Lumang Tipan. Yung second coming ni Jesus, binanggit ng 1,845 times. Ang pangunahing turo, ang major teaching sa Old Testament, sa 7 libro, ito po yung second coming ni Jesus Christ.
Gaya nga po na sinabi natin kanina, ano ho? Sa New Testament, sa Bagong Tipan, it is mentioned 350 times yung second coming ni Jesus Christ. And 25% of Scripture ng Biblia is Bible prophecy. At pagka binasa po natin ng Bible prophecy, ang nakalagay po sa Bible prophecy, in-emphasize doon yung ikalawang pagparito ni Kristo. Amen? For every one prophecy regarding the first coming of Jesus, nung siya po ay nagkatawang tao, there is a corresponding 8 prophecies regarding the second coming of Jesus. Imagine, for every one prophecy, and there were estimated 333 specific prophecies regarding the first coming of Jesus. For every prophecy about the first coming of Jesus, there is a corresponding 8 prophecies regarding the second coming of Jesus, meaning 2,400 prophecies regarding the second coming of Jesus. But the problem is this. Ano ho? Nung panahon ni Kristo, hindi po sila nakapaghanda. Kapares po ng mga Pariseo, mga religious leaders during that time, pinagsabihan sila ni Kristo na sila'y walang alam sa mga tanda ng panahon sa kanyang unang pagparito, kaya hindi tinanggap ng Israel si Kristo ang tagapagligtas. Nireject nila si Kristo. Yung mga Hudyo. Ano ho? Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 16 verses 1 to 3. Ang mga Kristiyano sa ating panahon, ito ang nakakalungkot, ano ho? Ang mga Kristiyano in our time ay gaya ng mga Pariseo, majority ay walang pakialam, walang alam sa doktrina ng pagbabalik ni Kristo. Ang sabi po ni Pablo, ganito. Amen. Paul said, concerning the times and seasons. Notice, ano po ba ibig sabihin ni Pablo rito? Ano ho? Binasa natin kanina yan sa 1 Thessalonica yung ating mga yung mga talata na binasa natin dito kanina. Now, what is the meaning of the word concerning the times and the seasons? Hindi tinutukoy dito yung panahon ng tag-init, panahon ng tag-ulan. Ito yung panahon na tinutukoy o spiritual seasons. Ang tinutukoy dito, spiritual seasons. According to God's calendar na tinakda ng Diyos sa kanyang kalendaryo na kung malaman natin, kikilos tayo upang gawin ang kalooban ng Diyos sa panahong itinakda. Now, nakikita po natin na si Kristo ay muling babalik. Very obvious. Sa mga palatandaang nakikita natin sa ating panahon. Amen. Yung temple, ay gagawin na. It will be constructed, yung temple sa Jerusalem. Nagsimula na sila, sa kanilang, offering, yung red heifer, yung bakang pula, na sinacrifice yan 2,000 years ago. Last time na sinacrifice yan 2,000 years ago, nung meron pang templo. And since then, 2,000 years ang lumipas, walang nakitang pulang red heifer, pulang baka, na walang, wala ni isamang, puting buhok. Amen? Wala ni isaman. Ngayon lang lumitaw na merong red heifer for the first time after 2,000 years. Amen? Ibig sabihin, kasi itong red heifer, itong bakang ito, susunugin ito. At yung abo niya, ilalagay yan doon sa tubig, at ceremoniously magiging clean yung mga priest.
At hindi mangyayari na magkaroon ng sacrifice doon sa temple unless merong red heifer. I-search nyo na lang, i-search nyo na lang po, sa internet. So, ito ang panahon, yung tinutukoy dito na concerning the times and the seasons, di tinutukoy dito yung panahon ng winter, spring, summer, fall, tag-init, tag-araw. Ang tinutukoy dito, spiritual seasons na itinakda ng Diyos sa kanyang kalendaryo na kung malalaban natin, tayo ay kikilos upang gawin ang kalooban ng Diyos sa panahong tinakda. Ito yung panahon na magbabalik tayo sa Diyos, magre-repent. Pag sinabing magre-repent, iiwanan natin yung ating mga kasalanan. Sapagkat the rapture of the church is about to happen. Amen. Yung rapture, anytime, will happen soon. Ito ang panahon na kung saan na magbalik tayo sa Diyos. Yan po ang sabi sa 1 Corinto chapter 6, verse 1 to 2. Ang sabi dito ni Pablo, pinapakiusap namin sa inyo, huwag sayangin ang pagkakataong binigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Why? Ano po ang dahilan? Ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Now is the day of salvation. Now is the acceptable time. Ibig po sabihin, ito po yung spiritual season o panahon para tayo manalangin. Ito po yung spiritual season na panahon na tayo ay mag-repent, magsisi. Pag sinabing mag-repent, iiwanan natin, tatalikuran natin yung ating mga kasalanan. Yun po ibig sabihin ng repentance. Amen. Ito ang panahon para manalangin. Panahon na magsisi at iwanan ng ating mga kasalanan. Now, bakit kailangan tayong maghanda? Bakit kailangan tayo mag-repent o magkaroon ng repentant life o pusong nagsisisi? Mga kapatid? Sapagkat sa kasaysayan ng bansang Israel, yung bansang Israel na napahamak nung sila ay hindi nag-repent, nung sila hindi nagsisi, nung hindi nila iniwanan yung kanilang kasalanan. Tandaan po natin, ito ang panahon sa paghahanda, sa pagbabalik ni Kristo. Sapagkat, if a person or a nation do not obey in the times and seasons ordained by God, what will happen? Disaster and tribulation would come. At yan ang nangyari sa bansang Israel. Mababasa po natin sa Lucas chapter 19 verse 44. Ang sabi ni Kristo ganito, wawasakin kanila, referring to the Jews, referring to the city of Jerusalem, referring to Israel. Wawasakin kanila, lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. Ni isang bato, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Ano reason? Amen. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. So what happened? Ano po ang nangyari? Jerusalem and the temple was destroyed in 70 AD. Yan po nangyari sa bansang Israel. Kasi hindi nila tinanggap si Kristo. Hindi sila nag-repent sa kanilang mga kasalanan. Hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. 40 taon lang ang lumipas. Nung sinabi ni Kristo, itong Luke chapter 19 verse 44, nagbigay siya ng warning sa mga Hudyo
mawawasa kayo, you will be destroyed. 40 years lang ang lumipas. Natupad ito nung 70 AD. Ang sabi ni Josephus, a Jewish historian, ang sabi niya, 1.1 million ang nangamatay na Hudyo when Jerusalem and the temple was destroyed in 70 AD. 1.1 million ang nangamatay na mga Hudyo. Ano ho? Nang nilusob at winasak ng mga Romano ang Jerusalem. Sinunog yung temple. Winasak yung temple. Amen? Pinatay ang mga Hudyong lumaban at yung mga matatanda, yung mga kababaihan ni rape, pinagre-rape ng mga Romano, pinagpapatay. Maraming Hudyo naging slave, naging bihag, more than 97,000 binentang maging slave. And 40,000 lang ang nakaligtas. What a sad story. Ba't yan? Subalit mga kapatid, yung tao hindi natututo. Hindi natututo. Mauulit ito sa panahon natin. Sapagkat nakikita natin, yung mga tao sa ating panahon, mas masama. Mas sumasama ang mga tao ngayon eh. Amen? Ang sabi sa unang Tesalonica, so we should know the times and the seasons of His coming. Ang sabi sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 2, kayo rin ang lubos nakakaalam. We know, alam natin, si Kristo ay muling darating. Amen? Pinag-aaralan po natin yan. Ilang taon na po tayo rito sa simbahang ito? Ang simbahang ito, 40 years na. Madalas nating naririnig ang sermon na si Kristo ay muling darating. He is coming again. Amen. And when He comes, mga kapatid, magkakaroon ng demarcation, dividing line, yung mga matutuwid at yung mga wicked, yung ayaw magsisunod sa Panginoon. Kaya sabi rito, kayo rin ang lubos na nakakaalam. Ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Ang araw ng Panginoon ay darating, mga kapatid, the day of the Lord. Yung term na the day of the Lord, matutupad yan sa pagbabalik ni Kristo. What will happen? Dito sa the day of the Lord, yung termino na the day of the Lord, more than 1,000 times binanggit sa Bible. Tumutukoy yung day of the Lord sa 7 years tribulation period. Tumutukoy yun. Amen. Sa 7 taong matinding tribulation period na sabi ni Kristo, hindi pa mangyayari ito mula ng nilikha ang mundo. Amen. At sa tindi ng paghihirap, ang sabi ni Kristo, kung hindi paiikliin ng Diyos, ang mga araw walang lamang maliligtas. Walang taong makakaligtas. Ang salitang the day of the Lord, matutupad ito sa pagbabalik ni Kristo. What will happen? Magkakaroon ng judgment. Amen. Alam niyo po yung teaching na ito, ay para nakakatakot. Pero si Lord,
May purpose ito kung bakit sinulat ito sa Bible. To warn us. Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Ano ho? Matutupad dito sa pagbabalik ni Kristo. What will happen? Ang lahat ng masasama at nakalimot sa Diyos, they will be judged, parurusahan. Subalit, praise God, ang lahat na nagtiwala kay Kristo ay papasok sa kanyang kaharian. Ang Diyos ay nagbigay ng mahabang panahon. Amen. Especially sa ating mga Kristiyano. Mas malaki ang ating pananagutan. Alam niyo po ba yon? Kasi mas marami tayong alam. We have the Word of God. We have the Bible. Kami mga pastor, mas malaki ang aming pananagutan. Bilang mga pastors, mas malaki ang aming pananagutan. At kung hindi kami magiging matapat sa aming tungkulin, mas malaki yung parusa na mangyayari po sa amin. Amen? Ang Diyos ay nagbigay ng mahabang panahon at maraming paalala sa mga tao. Subalit, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verses 2 to 7, sa masuwayin, sa mga wicked, disobedient, posibleng ang mga panahon ng trahedya o oras ng kamatayan ay biglang dumating. Nakakatakot ito. Amen? Kung hindi tayo magre-repent, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, yan ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verses 2 to 7. Ito ang sabi ng Bible, may panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagpatay, ang panahon ng paggiba. Magkakaroon ng mga giyera Panahon ng pagluha, panahon ng pagluluksa, panahon ng pagkakalat ng mga bato, panahon ng paglalayo, panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit, verse 8, at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan. Ang sabi ng Bible, ano ho? Ang araw ng Panginoon or the day of the Lord, ang tinutukoy naman dito yung rapture ng simbahan. Ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng magnanakaw sa gabi. Walang nakakaalam ng araw o oras ng rapture of the church. Gaya daw ito ng magnanakaw, yung rapture of the church, yung pagparito ni Kristo. Kaya, nais ng Diyos na maghanda tayo sapagkat sa panahon na hindi natin inaasahan, darating si Kristo. Ang sabi ng Biblia, or when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Maraming mga tao ngayon, maraming mga Kristiyano, walang pakialam na may judgment na darating. Amen. Wala tayong pakialam. Maraming mga taong ganyan. Maraming tao, Kristiyano, they are procrastinating. Nagpapatawing-tawing. Ano ho? Sa paglilingkod. Maraming mga Kristiyano, ano ho? Sa ating panahon ay hindi natin maiwanan yung ating mga favorite sin. But judgment is coming. Or when they say peace and safety, then sudden destruction
comes upon them. Sa panahong mangyayari ang this is not a pretty sermon. Sa totoo lang. Amen. Ang mga sermon ngayon na gusto ng mga tao, yung kikiliti sa kanilang tenga. Ay ba? Yun ang gusto ng mga Kristiyano ngayon, mga sermon na kikiliti sa kanilang tenga. Amen. Sa panahong mangyayari ang rapture, sasabihin ng mga tao, including mga Christians. Di ba sabi sa Bible? Many will say to me, Lord, Lord. Di ba? Tinawa, marami magsasabi, mga Kristiyano, ito, tinutukoy ni Kristo, mga believers. Many will say to me, Lord, Lord. Ano sabi ni Lord? I do not know you, you workers of iniquity. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, sa panahong mangyari ang rapture, sasabihin ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, peace and safety. Kasunod ng rapture of the church, magsisimula kaagad yung 7 years tribulation period. Magsisimula kaagad. Amen. Have you noticed? Nabasa niyo po ba yung article na umiikli yung yung isang araw? Umiikli yung isang araw. Now, ano po ba ang purpose nun? Ang sabi sa Bible, paiikliin ni Kristo yung mga araw. Sapagkat sa tribulation period, matindi nga yung paghihirap na mangyayari. Magkakaroon ng nuclear war, magkakaroon ng mga lindol. Ang sabi sa Bible, pinag-aralan natin ito noong last time na ako nagturo, billions will die. Billions will die. Ang sabi sa Book of Revelation, billions will die. Amen. Billions will die sa mga earthquakes. Billions will die sa mga volcanic eruption, tsunami. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Sa panahon mangyayari ang rapture, mga kapatid, sasabihin ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan. Sapagkat, kasunod ng rapture of the church, magsisimula yung 7 years tribulation period. Sa araw na hindi inaasahan, ang mga taong ayaw sumunod ay mapapahamak. Sila'y makakatulog. Sila'y natutulog spiritually. Dahil magkakaroon ng magiging complacent sila. Magkakaroon ng huwad na kapayapaan sa mundo. At bigla na lang, darating ang biglang pagkawasak at ang sabi ng Bible, walang makakaligtas na masama. If you will read, mapapansin nyo, halos everyday nagpo-post ako ng mga verses nung sa Old Testament, ng Book of Isaiah. Amen. Nabasa ko ron sa Book of Isaiah, sa pagdating daw po ng tribulation period, ay sa tindi ng calamities na mangyayari, yung mga tao sa dami ng mga mamamatay na tao, yung mga tao hindi na malilibing. Yun ang sabi sa Book of Isaiah. Amen? The coming of Christ, may 2 parts. Madalas ko po itong tinuturo, may 2 parts. Yung second coming ni Jesus Christ. Una, the rapture of the church. We can read that sa unang Thessalonica, chapter 4, verses 15 to 17. Yung mga Kristiyano, buhay at nangamatay during the past, ay sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. Madalas ko po itong binabanggit sa aking mga sermon. Amen.
Ito ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonica chapter 4, beginning with verse 15. Ito yung blessed hope. Ito yung ating hinihintay. Amen. Ito dapat kasama tayo dito. Siguraduhin natin kasama tayo rito. Sapagkat pagkasunod nun, tribulation period na. Tribulation period. Magkakaroon ng tatakan. No one can buy or sell. Amen. Unless you have the mark of the beast. And if you have the mark of the beast, wala ka ng kapatawaran. Pagka nagpatataka ng mark of the beast, tinatanggal lang unti-unti yung pera. Tinatanggal na. Tinatanggal lang unti-unti. Preparatory yan sa mark of the beast. Amen. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, sa tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga nangamatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap, isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Yan yung first part ng second coming ni Jesus Christ. Yung second part ng second coming ni Jesus Christ. Ito po yung the second coming of Jesus. We can read that, yung literal, yung kanyang paa, tutungtong sa lupa, doon sa Jerusalem, doon sa East Gate ng Temple Mount. Alam niyo po, yung Eastern Gate sa Temple Mount, sarado. Yung mga Muslim, si Sulaiman the Magnificent sinarhan yun. Sapagkat may prophecy na doon papasok si Kristo sa Eastern Gate ng Temple. Sarado ngayon yun. Amen. Sa loob ng ilang libong taon sarado. Pero for the first time, nagtataka sila. Nagkakaroon ng siwang. Nagbubukas. The Eastern Gate is about to welcome Jesus Christ. Amen. Yung Eastern Gate ng Temple. Sa huling bahagi ng 7 years tribulation period after the Battle of Armageddon, mula sa langit, si Kristo kasama ang hindi mabilang na mga banal ay kasama niya sa kanyang literal second coming. Ang paa niya ay literal na tatapak sa lupa upang simulan ang 1,000 taong paghahari ni Kristo, millennial reign ni Jesus Christ. Yan po ang sabi in the book of Zechariah, chapter 14, beginning with verse 2. Ang sabi dito, pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. So magkakaroon ng Battle of Armageddon na tinutukol dito, Battle of Armageddon. Mangyayari yun, dun sa Valley of Jezreel, overlooking the mountain ng Jerusalem, isang valley ito, na kung saan ay more than 200 million armies coming from armies ng lahat ng bansa, lulusob sa Jerusalem. Ano po ang dahilan? To kill Jesus. To kill Jesus. Paano lang mapapatay si Jesus? Diyos yun. They will be defeated. Lulusubin nila ito. Ang sabi dito, verse 2, pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito. Hahalugugin ang lahat ng bahay. Gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem. Iiwanan ng kalahati. Ngunit,
Ang mga bansang iyon, didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya ng una. What will happen? Ano po yung climax? Sa araw na yon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga ulibo, sa gawing silangan ng Jerusalem, fronting the eastern gate of Jerusalem. Amen. Sa pagbabalik ni Kristo, yung literal na yung kanyang paa, tutungtong sa bundok ng Olivet. Amen. Magkakaroon, lilindol, magkakaroon ng malaking bali, magbibitak yung lupa. Kaya, dun sa lugar nito, walang nagpapatay yung hotel. Walang nagpapatay yung hotel. Kasi, naniniwala sila, sa pagbabalik ng Mesaya, mabibiyak yon. Mabibiyak yon. Gano'n ba palaki ang Diyos? Si Kristo. He will come as God. Alam niyo po, gano'n ba kalaki si Kristo? Gano'n ba kalaki si Kristo? He is God, di ba? Alam niyo po ba gano'n kalaki si Kristo? Yung lupa daw, tungtungan lang ng kanyang paa. Ganong kalaki ang Diyos. Imagine, may mga patotoo na nakita nila yung God the Father, nakita nila si Jesus Christ. Yung dagat, tinuntungan lang ng kanyang paa. Ganong kalaki ang Diyos. Our God is a big God. He is powerful, makapangyarihan. Amen. At sa kanyang literal second coming, so, ano po yung nangyari? Nagkaroon rapture. Maraming hindi naniniwala sa rapture of the church. Sa rapture, lahat ng mga Kristiyanong matatapat, lahat ng mga believers, mula ng panahon nila Eva at ni Adan, hanggang sa ating panahon, bubuhayin muli. At yung mga those that remain sa rapture of the church, makakasama dun sa kanyang kaharian. And then, magkakaroon ng 7 years tribulation period. After the 7 years tribulation period, after Jesus defeats the Antichrist at the Battle of Armageddon, at the end of the 7 years tribulation period, kasama tayo, bababa. To inaugurate the millennial reign ni Jesus Christ. Kaya sabi sa Jude, chapter 1, verse 14 ay ganito. Jude. Ang hula ni Enoch, kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan, nang sabihin niya noon pa, nakita niya ito in a vision, si Enoch. Ano sabi niya? Tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon sa literal second coming. Before, yung 7 years, nag-rapture. After 7 years, ito mangyayari. Tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon, kasama tayo. Yung libo-libong banal. Ano po ang mangyayari? Verse 15, upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang masasamang gawa at paglait sa Diyos. In closing, asensya na, medyo mahaba. Dr. Horatius Bonar, naging ugali po niya, tuwing matutulog sa gabi, bubuksan niya ang bintana
He was waiting. Akala niya, kasi ang paniniwala niya, the rapture will happen anytime. Excited siya sa pagbabalik ni Kristo. Bubuksan niya ang bintana. Mananalangin, sabi niya, siguro, Panginoon, darating ka ngayong gabi. Perhaps, tonight, Lord, you will come. At pagagising sa umaga, titingin siya sa langit, mananalangin siya muli. Ito yung naging custom niya. Sasabihin niya, umaga, siguro, Panginoon, ngayong umaga, ngayong araw, perhaps, this morning, Lord, today, you will come. Sa lahat po ng sandali, hinihintay niya ang pagbabalik ni Kristo hanggang siya'y mamatay sa edad na 80. Siya ay matapat na naglingkod bilang pastor sa loob ng 60 years. Matapat siya naglingkod na pastor for 60 years. Sumulat siya ng maraming libro at mga awiting papuri sa Diyos. Dr. Horatius Bonar, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, kahit namatay siya noong 1889, more than 120 years ago, sigurado ako, handa siya. At sa rapture ng iglesia, kasama siyang sasalubong kay Kristo sa himpapawid, together with us, to be with the Lord for all eternity. Palakpakan po natin si Lord. Ano ho?